Hi guys! Kamusta kayo? Today is my first vlog and this is vlog 1. For today's video, we will be doing a BIR filings tutorial through EBIR forms or through EBIR programs. Lately kasi, habang nag-scroll ako sa Facebook, ang dami kong nakikitang tanong regarding dito. So ngayon, I will try my best para makatulong sa inyo by doing this tutorial. So, kung isa ka sa mga small businesses like online seller in TikTok, Shopee, Facebook, or kung anumang platforms ang iyong ginagamit to sell your product, this video is for you. So, this is Rose, your tax accountant. Okay, so umpisahan na natin yung procedure. So, unang-una, dapat ay registered ka sa BIR or registered yung business na meron ka. Kasi itong mga BIR filings na gagawin natin ay kailangan lang naman sa mga businesses na registered sa Bureau of Internal Revenue. So, siguro sasabihin mo or iisipin mo, edi huwag na lang mag-register para hindi na namin problemahin yung filings na yan. But unfortunately, ikaw lang yung magsasuffer in the future kapag ganyan ang ginawa mo. Kasi once na na-discovered ni BIR na di-registered yung business na pinatayo mo, pwede ka na lang bigyan or patawan ng mga penalties. So, sino ba nga naman may gusto ng mga penalties, di ba? So, it is very important talaga na mag-comply tayo sa mga requirements or sa rules and regulation nila para makaiwas tayo sa mga penalties na pwede nilang ibigay. So, I encourage everyone na sana registered yung business natin. Okay, ang dami ko nang sinasabi, sorry. So, umpisahan na natin yung procedures ng filings. So, meron akong 5 step na ituturo sa inyo para makapag-file ka. Take note lang na this procedure is applicable or pwedeng gawin ng mga non-VAT or VAT registered, mga naka 8% or naka-graduated income tax. So, yung first step natin is of course, dapat i-download natin yung EBIR programs. So, gawin lang natin is, sa my case ko kasi na-download ko na siya, pero kung sa inyo, ang gawin nyo lang is punta kayo sa Google, i-search nyo lang yung EBIR forms, and then, sorry, wala akong internet. So, on lang natin yung net ko. So, sorry, ulit, EBIR forms. Yan. So, itong nauna, yan yung pipindutin nyo, and then, punta kayo sa baba, hanapin nyo tong here, yung click here. Yan yun, makikita nyo yung version niya is ito yung pinaka-updated. So, pindutin nyo lang yan, and then, mada-download na siya. And then, after yung ma-download, of course, i-install natin. And then, pag na-install, yung step 2 natin is to open yung app, and then, i-set up natin yung profile natin. So, paano natin i-set up is, first, mga kailangan nating details yung TIN, RDO, line of business, registered name, address, zip code, telephone number, and email address. Take note, importante na yung email address na ilalagay natin dito is yung active na email address, or mas maganda kung ano yung ginamit natin nung nag-register tayo sa BIR, yun din yung gamitin natin para iisa lang yung gamit natin. So, yung mga details na ilalagay ko dito is for tutorial purposes only. So, hindi ito yung mga tamang details na, yung mga details dito is dami lang or hindi totoo. So, yung details dito pwede siyang makita sa certificate of registration nyo or yung tinatawag na COR. So, tignan nyo lang doon, lahat yan nandun. So, mag-try tayo mag-set up ng profile. Okay. 608 554 391 00. And then, kung anong RDO ka ilagay mo, for example lang yan, then yung line of business mo, andin din yan sa COR nyo. And then, yung name nyo or yung trade name nyo, pwede naman. And then, address, Philippines, tama spelling, yes, 2403. And then, yung number nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Yan.
address nyo. So, yan. So, after nyo ma-fill out yan, ang gawin nyo is pindutin tong, yung fill up. After nyo mapindut yan, may lalabas dyan na, or may magpa-pop up dyan na maliit na box, which is yun yung step 3 natin is to verified. And, i-verify natin yung TIN, and email address natin. So, pindutin natin. So, yan. Ito yung sinasabi ko. So, ilalagay natin lang dyan yung TIN tsaka email address natin na dapat pareho siya dun sa may unang fill out nyo. Kasi kapag hindi, hindi siya mag-okay. So, tingnan natin. So, 08. So, for example, mali yung nailagay ko. So, para makita nyo. Yan. So, yan yung sabihin niya, you have entered invalid address format. So, ulitin mo ulit. So, tignan mo lang, dapat tama talaga yung, or pareho talaga kung ano yung nilagay mo ng una. Okay. So, Rostock. Why is it ayaw niya? Wait lang. With E pala to. So, alisin natin yung okay. Yan yung mga, itong mga nandito, ayan yung mga returns na tinatawag natin. So, okay. So, nag-okay na siya. Kasi, yun yung kanina wala. So, sorry, back natin. Medyo so, yun, napaka-importante nung kanina. Yung nag-pop up, dapat same kung ano yung laman nung nandito na nilagay nyo. So, ito naman, ito yung mga returns. For example, ang gagawin natin is yung 2551 or yung percentage tax. Ito yon. So, tingnan nyo. Kung makikita nyo, may dalawa. So, always na ang piliin nyo is yung may ganito, yung may version. Kasi yan yung, ibig sabihin yan yung pinaka-updated. So, ayan. Pindutin lang natin yan. And then, fill out. And then, okay. So, yun. Nakapag-setup na tayo nung account natin. So, next is, kung okay na tayo sa account, next is yung filing na natin. So, yan yung fourth step natin, which is fill out na natin kung ano yung mga dapat fill out. So, dito, calendar, pindutin natin yung calendar, and then kung anong quarter yan, for example, third quarter ngayon, and then, wala naman, so, tignan mo lang yung mga details mo para, so kung kung naka-graduated income tax ka ba or 8%. So, for example, naka-graduated income tax ka, pindutin mo yan. And then, punta ka sa page 2. Dito, kung naka-graduated ka, yan. Graduated income tax yun. And then, ganyan din pala kahit na naka 8%. Wala, kapag 8% kasi, wala kang ganitong ifo-file. Isa lang ifo-file mo doon, kundi income tax. So, ngayon, yan. So, ilagay mo dito yung total nung amount ng sales mo, gross sales mo. For example, meron kang 50,000 na gross sales, then automatically siya na yung magkukompute ng tax mo. So, 1,500 yung percentage tax mo. So, ganun lang kadali. So, yun lang, ulitin natin yung calendar, kung anong quarter, kung ano yung pinili mo, or kung ano yung pinili mo, kung anong gusto mo, kung graduated ba or kung naka 8% ka, ito. Pero kapag naka percentage tax ka, ito. So, sorry, nagkamali ako. Kung naka 8% ka, itong pindutin mo. Pero kapag naka-graduated income tax ka or meron kang 2551Q sa certificate of registration mo, piliin mo ito. Since hindi ka naka 8%. So, next, page 2. Ayan, ilagay mo yung sales mo and then automatically, and then, yun lang. So, yun lang yun. So, as you can see, napaka-basic lang naman. And then, pagkatapos nun, yung last step natin is to validate. I-validate mo siya. And then, sorry, hindi ko napakita yun. So, validate mo siya. So, sabihin niya, validation successful. And then, click on edit if you wish to modify. Kung may kailangan ka pang modify, pwede mo pa nang balikan. So, okay mo lang. And then, isave mo na rin. Yan, ganyan. So, yan yung
okay na natin. So, na-validate and na-save na natin. And next is, pindutin mo yung submit. But, dahil nga dami lang to and for tutorial purposes lang to, hindi ko pipindutin yan. So, pero ganun lang yung gagawin nyo. Kung tapos nyo na and then okay na yung laman nito, yung mga details dito, pindot nyo lang yung submit and then meron ulit magpa-pop up dyan. Siguro, bibigyan ko na lang kayo ng sample. Picture na lang, ilalagay ko na lang sa video. Yung magpa-pop up dyan na sasabihin niya na successful na, nakapag-submit ka na. And then after nun, after mo nang nagawa yun, na-submit na yung mga file mo, na-submit na yung return mo, maghihintay ka lang ng few minutes or siguro minsan hours na may mag-email sa'yo ng TRRC or yung tax receipt confirmations, which means kapag naka-receive ka na nun, okay na yung filings mo and then pwede ka na